Inaasahang mas lalo pang proteksyon ang mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Ito ay matapos mabuo ang bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia hinggil sa working recruitment ng mga Pilipinong patungo Saudi Arabia. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Hinggil sa kinasangkutang sex for flight at sex for hire issue ng ilang labor officials sa Middle East, nagbigay ng update tungkol sa nangyayaring investigasyon si Nicon Famironag, ang spokesperson ng Department of Labor and Employment. Ang team po na nag-iimbestiga base sa aking pagmumonitor ay nasa Saudi Arabia ngayon. Pagkatapos po ay tutulak sila papuntang Jordan. Babalik na sila sa Pilipinas because they have a deadline to meet, which is July 12. At ang pangako naman po ni Kalihim Melinda Baldos, bago po matapos ang Hulyo, isaasara na at tutulungan na ng Department of Labor ang episode na ito. Inihayag din niya na kamakailan ay natapos na ang pagpupulong ng Philippine-Saudi Arabia Joint Technical Working Group. Ito ay hinggil sa bilateral agreement ng dalawang bansa ukol sa working recruitment ng mga Pilipino papuntang Saudi. Ilan lamang sa napagkasunduan ng dalawang bansa ang pagpapalakas ng proteksyon para sa mga Filipino workers sa Saudi, pagpapababa ng process cycle time o ang oras ng deployment ng mga Pilipino mula sa ating bansa papuntang Saudi at ang pagpapauwi ng mga distressed Filipino workers. Samantala, pinabulaanan naman ni Famironag na kaya lamang ito ginagawa ng DOLE dahil sa kinasangkutang sexual harassment issue ng ilang labor officials sa Middle East. May mga reforms na po, not in direct reaction to doon sa mga allegation, kundi ito pong mga reforma na ito na kawing-kawing doon sa bilateral agreement natin sa Saudi Arabia ay nagkataon na pumutok na yung sexual allegations. Ipinatutupad na po yan. Ang isa po dyan ay yung pagdideploy ng foreign labor information center system kung saan mamumonitor na natin ang 24/7 ng operations ng Polo. Nagulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.